Nag-iisip ka rin ba bakit mahirap ang buhay? Nang nagdaang mga buwan, mababa pa ang presyo ng krudo sa gasolina pero ngayon parehon ng tumaas. Doble, halos triple. Before, nakakabili ng isda na 40 to 50 pesos ang kilo pero ngayon 180 to 220 na. Anong nangyari? Mula po sa Jeremiah 9:12 at 13, sabi po dito, at nagtanong si Jeremias, Yahweh, bakit po nasalantan lupain at natuyo tulad sa isang desyerto? Kaya wala nang may gustong dumaan. Sinong matalino ang makakaunawa nito? Kanino ninyo ipinaliwanag ang nangyaring ito upang masabi naman niya sa iba? Sumagot si Yahweh, nangyari ito sapagkat tinalikuran ng aking bayan ang kautosang ibinigay ko sa kanila at hindi sila sumunod sa akin. Bakit mahirap ang buhay? Bakit may mga salot? Lahat ng pangangailangan ng tao, tumataas ang presyo. Yan po ang dahilan, ang galit ng Diyos, ang kanyang puot. Bakit? Ano ang ginawa ng tao at patuloy na ginagawa? Tumatalikod ang tao sa kautusan ng Diyos at hindi sumusunod. Kung masasabihin ng isang magulang at hindi makinig ang anak, tsak na magagalit ang magulang. Kung may iuutos ang isang magulang sa kanyang anak at hindi ito sumunod, tiyak na hindi ito kakatuwa ng magulang. Nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, mayroon din ng Diyos. Nagagalit tayo, nagtatampo, ganun din po ang Panginoon. Hindi man natin siya nakikita o nahahawakan, iniwanan niya ang kanyang mga salita upang marinig at mabasa natin, upang mapabuti ang ating buhay, upang makilala natin siya kahit na siya ay nasa langit. Upang kung marinig at mabasa natin ang kanyang mga salita, maging matalino tayo at matuto. Kaya lang, dahil sa kasalanan, konti lang ang nagnanais na makinig at magbasa ng Biblia. Marami ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Minsan nga, alam na ang salita ng Diyos, narinig na, nabasa na, binabaliwala pa rin na parang walang alam. At nakikita po ng Diyos ang lahat ng yan. Walang bagay na nalilihim sa Panginoon. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagmumura. Wala tayong naririnig na siya po ay nagagalit, pero kumikilos ang kanyang isip, ang kanyang mga kamay. Ang Diyos ay mapagtimpi, ang Diyos ay mahabagin, pero may hangganan po ang kanyang pagtitiis at pagtitimpi. Hindi na po babalik sa dati ang mundo ni ang buhay dito. Pahirap ng pahirap ang buhay, pataas ng pataas ang bilihin, dahil magpapatuloy sa pagpapakasama ang mga tao. Pero ang pangako ng Diyos sa mga tao na papasok sa kanyang kaharian, He will protect them. Hindi sila masasaktan ni magkukulang sapagkat ang pangako ng Diyos kung papahalagahan natin ang kanyang mga salita at susundin ito, pagpapalain niya ang ating mga buhay.